kilala kita. Kilala din kita, pare. Rudy Janaski. Hindi. Raymond Lauchayco. Kimpi. Hindi. Chiquito. Abo! Kumusta? Melvin ako! Long time no see. Tagal nga eh. Ano ba nangyari sa'yo? Ang pogi mo pa naman ngayon, pare. Eh, ganyan talaga, nagpapanggap pag walang pera. Mahirap naman, wala ka ng pera, man. Ang galing, Ah, ang galing. ano Effective ba, yan. Bibili ako niyan, bibili ako niyan. Para kasi Haji Alejandro dyan, ha. Eh, pare, busy kasi sa trabaho Ako eh. naman, pag may trabaho meron, pag wala, wala. Kasi akala nga nung ibang tao, wala tayong trabaho, eh. Oo nga eh, alala, tambay lang eh. Oo nga, pare. Pero sa ngayon, bakit ka ba nandito? Hindi, kasi may nagsabi sa akin, meron daw activity yung isa natin. Ako, ayun din ang pinuntahan ko. Dahil anniversary daw nung pwesto ng isang kaibigan natin. Ay, naga! De facto? Mel, mali ka na naman. Hindi de facto. Yung de facto, si Ed Paman yun. Dancer yun eh. Oo nga pala, dancer pala yun. Ed, Teka, alam ka. Spin, sila Philip. ayoko munang sagutin yan. Pero yung si Philip na yan, may minamanage ng magaling na banda yan. Balita ko, gusto yatang pa-interview sa atin. Ay, game. Aba, tignan natin. Game tayo Schedule doon, na oh. kagad natin. Oo, siyempre. Teka. Si Trescool. Si Trescool, hindi rin siya. At saka si Trescool, hindi ko ganong kinakausap yun kasi mabait yun si RB eh. Ang hindi ko ganon type, yung pinsan nun. Ako, may pinsan nun, makulit daw, maliit na tao. Hindi ko ganong kakilala pa Mabait eh. din yun. Mabait din ba yun? balita ko lang naman. Alam ko na pare. Sino? Anniversary ng hotdog. Yes, tugtugan ko. Hindi tayo dyan. Hindi, tol. Hindi pa rin. Mali pa rin. Magaling na banda yun. Gusto ko nga interviewin ulit yun eh, pero hindi sila. Hindi sila. Sino pare? Tol, hindi ba naalala tong lugar na to? Dito tayo unang nagkita. At tapos, interview natin yun. Nagmaneho kayo ito ng tricycle. Nasabingit ako ng kamatayan. O baka yun? Pag-driver na hiniraman natin ng tricycle. Alam ko na. Sino? Yung kaibigan natin, Tobero. Tubero sa papanong paraan. Ito yung tuberong gumagawa ng vacuum tubes. Nako, paborito niyan, yung paborito mong amp. Yung yes. Sakura mo. Oo. Na inayos niya at ginawa niyang makabagong imbensyon sa makabagong panahon. Tama. Inaantay ko nga, baka magawa na siya, may Bluetooth na eh. Oo. Pero, doon ka ba papunta? papunta ako. Sino muna yung taong yan? Si Rene Ribo, sino ba? Ano pangalan ng lugar niya? Music Haven. Dito yan, anniversary ngayon. Balita ko may party. Ay, may pakain daw. Tingnan natin. Basta maglibre pagkain eh. Siyempre. Masarap kumain eh. Pwede naman pala dun eh. Effective. Oh, ayun oh. Ayun yung mama. Hi! Ma! Sir Rene, congrats. Gusto nga, idol. Thank you. Long time no see ah. Ano? Congratulations ha. Buka po. Ikaw ang naka-invento nitong activity na to. Ano bang event nito? Ang pangalan, ang tawag? Vinyl at iba pa. Vinyl at iba pa. Record Bazaar. Vinyl. Vinyl. Ilang gano'n nakatagal to? Pang-15 na ito. Tapos, Sir dami Rene, na pala. In a span of 5 years. hanggang doon, Sir Rene, dumadami ang sellers ngayon. Meron kaming team na 12 to 15 sellers. Talaga, yun laging regular. Regular. Pero ngayon, Sir Rene, special to ngayon. Dahil isinabay mo sa anibersaryo na Music Haven. Actually, tuwing mayroong bazaar. Okay. Nung nag-open kami may bazaar, yung first anniversary ng bazaar, second anniversary ng bazaar. So, ngayon, Sir Rene, dahil matagumpay ba ang naging
history ngayon at sa ngayon na nangyayari ng Music Haven para sa iyo? Oo naman. Galing. Di ba 2 years na ba ang Music Second Haven? year na. Second year. Dito sa lugar na Sa lugar na to. Pero before Music Haven, it Hyper was Audio. Hyper Audio. Hyper Audio. Pero, gaano na ba katagal si Rene Ribo sa audio? since early, mid-80s. Mid-80s. Mid-80s pa. Isa ka na pala talagang haligi ng Haligi? audio, Matibay na haligi. Matibay. So Sir Rene, ngayon napansin nyo na yung matagal na pagbabago ng panahon tungkol sa musikang to. Maganda ba ang eksena ng musika ngayon? Banda, plaka, And cassette? actually, yung revival ng plaka, mas marami ngayon na dito sa hobby. Kasi Interesado no? oo, Dami maski nag-interest. mga bata as young as mga 10 to 12 years old, pupunta dyan sa kasama yung tatay o nanay nila, bibili ng turntable o kaya isang set. Kumu-crossover na yung music ba? Yung pa rin bang dati o makabago? Nakakagulat kayo, mga bata na yon, tatanong bigla sa'yo, Tito, meron kayong Pink Floyd? Uy, ang ganda. 12 years old, galing, 12 years old, ano? 12 years old. So Sir Rene, ito ngayon, hindi ako nagtatanong ng usapang pera dito na percentage ng sales. Pero sa ngayon ba, ilang porsyento ang nakita nyong nagkakaroon ng interest, yung increase of interest? Nagtatanong na interesado, tinatawagan kayo, ano ba to? Mga ilang percent ang Hala ko increase? tatanong. Hindi, ayoko na. Porsyento dito. Ay, gratis to Oo, hindi. Pag organize ko nito, wala. Hindi, alam ko, wala nun. Pero ngayon, kumbaga, ilang percent ang nagkaroon ng interest, nakikita nyo? Ilang? Kumbaga, mas marami. Hindi mo ma-quantify, pero sobrang dami. Ang galing. Sobrang dami. Speaking of, tinanong ni Pabu kanina yung music, kung hanggang ngayon, ano na ba eksena, nagbago ba, mas modern na ba yung pinakikinggan, o doon pa rin tayo sa luma. Sa sa hardware, sa equipment, alam ko dealer ka both ng luma at ng bago. Sa mga panahon ngayon, ano ba yung mas click? Yung pa rin bang mga luma Actually, o yung mga bago? Mas click yung mga vintage. Uy, ganda. Mga luma. Kasi nung ginawa yung mga plaka, para dun sa mga equipment na yun. So, ibig sabihin, Sir Rene, uso na naman tayo. Tayo! Hindi tayo magpe-fade away. Uso na naman tayo. Kumbaga, maganda yun. Ako, gusto ko yun, di ba? Akala ko pa naman, unti-unti na naluwawala career natin. Kumbaga, vintage is back. Oo. Kaya nga pare, very thankful ako yung ibang mga enthusiasts sa mga ganitong klaseng event kasi nagkakaroon tayo ng source na makukuha ng mga lumang CD, lumang plaka. Kung wala kayo, Yan talaga purpose ko dito, yung crusade ko sa vinyl. Para yung material, Pero mas marami, hardware. still Sir Rene, no? Kasi may mga ino-offer din ang bago na dapat nating ma-experience, di ba? Oo, dahil siyempre may mga bago tayong ino-offer din. Tapos mga bagong press na record. By choice talaga kung ano yung preference mo. Kung gusto mong... pati nga di ba, pati local, yung Apartel, OPM. Ang galing. Yung apartel na banda, kumusta naman sa'yo yun? Ewan ko doon sa mga yun. Hindi, idol ko yan. Idol ko yung mga, idol ko yan. Magaling yun. Magaling. May magaling na nagdi-DJ sa mga yun eh. Pero minsan lang kunin ni Philip eh. kalbo yun! Kalbo! At saka si Ramir. Makilala ka. Ayun. So, Sir Rene, kung baga, ang ngayon, bahala kayo. May mamili ka kung ang preference mo ay bago, luma. Ang Music Haven may ino-offer nun. Pareho. Talaga. Kung gusto nila, pareho. Pwede, no? Pwede rin, mix and match. Kuyang Rene, sa tingin mo, sa tagal mo na dito sa audio industry, no? Ano nakikita mo sa future, 5 years, 10 years from now, both vinyl and audio equipment? Anong mangyayari? Anong pwedeng mangyari? Palagay ko, mamimaintain yung ganitong Ganda. So sa tingin mo, tatagal pa itong, tsaka vintage. tatagal pa ang supply ng plaka? Yun lang, yun ang nakakatakot, di ba? Pag wala na yung... Actually, papalit yung mga bagong pressing na, gano'n. Kaya nga pero halimbawa doon sa mga taong purist, gusto nila yung original pressing. Sa tingin mo,
mga ilang taon na lang yan at tataas ba presyo mo? Tataas ang presyo, definitely tataas. Pero yung kung kailan, hanggang kailan tatagal yung supply, hindi natin masabi. Kasi parang yearly, parang yung demand, diba? Dumodoble. Oo, kasi sabi nga ng isang kaibigan ko, pare, kung mag-i-invest ka, it's more on sa plaka. Kasi ang equipment, pag sumabog yan, napapalitan naman ng pyesa eh. Oo. Pero yung plaka, dadating daw ang panahon na puro kolektor na lang may hawak, sila na lang nagbebenta. Oo. O yung player, di ba? Totoo yun, mangyayari yun. Natansya mo yung ilan eh. Pero ako sa tingin ko naman dyan sa mga ganyan, pag talagang interesado ka gawa ka ng paraan. Alam mo talagang may mga hobbyist at may mga talagang naibala pa rin. Maliit na makagawa ng paraan yan, makahanap yung mga hobbyist. Kahit wala nang makain, Oo, sa yun. makabili. May iba lang kasing hobbyist talaga ngayon. Minsan, totoo yun, may mga taong by taste sa araw ayaw nila. Pero may mga talagang katulad nito sa at yung mga ino-offer ng music game. Yung panahon na wala ng plaka, may table pa rin siya ino-offer. May plaka pa rin siya ino-offer. Ngayon, Hindi siya huminto pare, nawala. ang nakakadala ngayon, yung pagkipas pabalik na CD. Ako, na maraming naghahanap. Siguro talaga maraming tao ngayon na gusto nila yung Original, yung factory burn. Sa tingin ko yung pagiging sabi nga nila tactile. Hawak mo sa pagmamay-arin sa'yo. Hindi yan galing sa cloud, hindi mo lang dinanood yan, hindi lang MP3. Ano pare, physical. Physical. Nabanggit mo yung cassette, bumabalik na ang cassette. Ano masasabi mo tungkol dito? Ang quality niya, dito ang audio tape is very well known sa atin. Oo, pero ang tingin niya, ano pa rin, parang ang plaka, puro lagitik, pero malaman Future, may future. kahit puro tips and pumps. Ang difference, Gusto nila play at ang difference lang kasi ng plaka at cassette. Yung sa plaka, may portions yung pop effect. Yung tape buo eh. Tuloy-tuloy yung isa niya. Pero yun lang, may character. Kaya namin doon sa Hi, hanapin natin si Kalbo. Sundan niyo ako. Bo! Dito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. May pagkain dun, pare. Kumain na ako. Akala nyo lang, nagmamadali ako. Mas plaka gusto ko. Teka muna. Ba't puro 45 na naman to? Ito yung panghilig mo to ah. Alam mo, matagal ko ng tropa tong si Jerel eh. Siya ang grupong CIVG dito. Kasi sa mga unang nagtitinda rito. Eh di pulis ka, Brad. Hindi, si IVG. Kala ko si IDG. Nasa inyo ngayon si ano, di ba? Secretary. Karime. Karime. At saka kapwa kong kalbo yan. Kaya kasabwat yan. Kasabwat. Sa totoo, isa siya sa mga specialty dito na natutuwa ako dahil 45 talaga yung madalas ng ibenta dito. Maganda sa akin ng 45 kasi dahil marami ditong mga one hit wonder tapos mga B-side na hindi lumalabas sa album. Tapos sa akin, Promo copy. promo copy. Promo copy. Yan. Bakit 45 ang binibenta? Ba't yan ang hilig mong ibenta? Super daming copy talaga. Super dami. Ever since 90s, dami na namin 45s. Di ba ikaw ang mga sumira ng mga lumang jukebox? Well, hindi ako yun. Sa akin napunta yung mga laman, pero di ako si Mira. Marami rin punk yan na material dito at saka marami rin silang plaka dito. Kaya kaibigan natin yan, si Jerel, si IGB. Pare, thank you. Ibitahan mo sila sa shop. In-invite ko kayo sa shop namin, pero sa bahay lang. Collector's items and vintage goodies. Hanapin nyo na sa Facebook, Yan. CIVG. Okay, ayan si IVG. Hindi siya pulis, hindi si IDG. Thank you. So iiwan mo ba ako dito? Sasama mo ako? Hindi, ikot tayo. Wiset. Okay, sige. Pahawak mo na. Ibig kong kuman, ibig kong kuman, ibig kong kumanta ng isang kundiman sa malaking sa malaking sa malaking puno ng halaman. Ang kapal ng bul, ang kapal ng bul
ang kapal ng bulaklak sa parang at napakali napakalinis ng batisan. Ibig kong kumanta ng isang kundiman sa malaking puno ng halamanan. Kapal ng bulaklak dito sa parang at napakalinis bati ng batisan at napakalinis bati ng batisan. Nakilala ko pa to bago pa maging pusher ng plaka to. Ang daming ang tropa niyan. Laging, Bago pa naging tropa to. Dati addict din. Kaya ako naging tropa to dahil ang pangalan niya, musika para sa tropa. Mukhang okay to ah. tropa eh. Alam nyo, isa sa survivor ng Tukhang, si Benjud, ang musika para sa tropa. Pare, musta? Ayos lang. Maganda ba benta? Okay lang din. So Benjud, ilang taon mo nang ginagawa tong plaka ngayon? 5 years na siguro. Ganun ba katagal yun? Oo. Ayun, may tumitingin ng Stray Cats, Built for Speed. Sobrang ganda niyan. Yan yung kumanta ng 700. My Way. Hindi! Ay, sino ba eh? Sino kumanta ng My Way? Stray Cats yan. Ayan, maganda Kasi- rin. Samba pati. Yan. Santana mga kaibigan, ang kumanta ng Crazy For You. Sir. Tumatawad, 400 na lang, 500 sana. tumatawad si Kuya in on the spot sa camera. Kasi sa camera ko, hindi pwede magbenta ng mahal, di ba? Concentrate siya kaya. Tropa eh. Tropa eh. Wala tayong magawa dyan. 5 years Ayun. na, ayun. Saan ang shop mo pare? Imbitahan mo naman yung mga tao. Ang shop ko, close na eh. Ayos! Hanapin nyo! Kasi sa bahay lang talaga. Online. Ay, ganda, ganda. Yes. Ito mas maganda, online ng future talaga ngayon, di ba? Online. Dahil lagi akong naka-online. So ngayon lumuwag na ang garahe mo. Lumuwag na. Wala na kasi ako dun eh. Ating palaguin ang negosyo ng LBC at ng JRS Express. Support tayo sa LBC. So masasabi mo bang malakas ang eksena ng plaka ngayon? Malakas. Kaso si Melbo hindi na nabili, tsaka si Pabo, puro bungkal na lang ginagawa. Yan. Wala nang budget eh. Kita mo yung camera. Yung cameraman ko nga, asawa ko na eh. Yung medit yan, ha? Yari ako sa asawa ko. Gusto ko nga rin pero mga friends tayo. Ito marami ring paninda to si Eric eh. Kaso talagang mahirap kontakin. Ang bilis ng ipinost pa lang niya ng isang araw sa Facebook. Nandun na, ha? Pagkatapos ng 3 oras, ubos na. Eric, ano ba pangalan ng Eric Magat? So ang Facebook mo anong Federico Magat. Federico Magat. Alam mo si Eric, okay to. Maganda kasi to, ang mga paninda nito kaya niya ikwento. Tapos hindi pa siya harang mag-presyo. Ibigan pa yung presyo, tama lang to. Tsaka mabibili ng tao. so ngayon Eric, ano ba ang pinakamahal na plaka mo alam na ngayon na umiikot sa sirkulasyon? Juan de la Cruz, eh. Juan de la Cruz. Magkano ang mga takbuhan ng Juan de la Cruz? Nasa 12. Pag makinis na makinis. Meron pa isa mga utol ko, mga binibenta sa laro. Talaga? Talaga? O silipin mo natin yung mga utol niya. Ito lang mag-ano. Papakita natin. Mga OPM, paano ba yung mga OPM? Okay. Mga boss. Magat Brothers. Kasama natin si Sir Larry, si Bobby. Sa Bahay Tisa. Ay, di sa. Bahay Tisa. Boss, kumusta? Lakas ba benta natin? Ayos lang. Ayos naman, ayos naman. Paano? Lagi naman kayong ayos lang eh. Sakto lang. Sakto lang. Ano ba ang pinaka hinahanap ng mga tao ngayon? Ha? Kadalasan OPM eh. OPM, New Wave, mga rock, classic rock, jazz. Yan. Okay. Magandang kausapin tong mga to kasi alam din nila yung tugtog nila. Hindi tong mga seller na magbebenta ng Ray Conniff sa'yo tapos sasabihin mahal. Pare, mahal na rin Conniff. Lalo na yung Christmas. Natansu ka. Tsaka yung mga James Last. 2.5 na lang yun. So ngayon, sa magkakapatid, sino ba pinakagwapo sa inyo? Ito, founder. Founder. Apat na magkakapatid kayo na mahilig kayong lahat sa tugtog. Yeah. Bata pa kami. Hindi kayo nagnanakawan ng mga plaka. Nagbibili yan. Diba? Maingay sa bahay. Palitan, swap. Maingay sa bahay niya. No? Kanya-kanyang setup.
niya. So, lahat kayo naloko sa plaka? Oo. Ito, loko-loko to. Sino naloko sa cup syrup noong mga panahon na yun? Yung dalawa. Ito, tatapang na. Hindi. Iba naman yung ano nung araw, yung mga drugs nung araw sa ngayon, iba. Mas Iba masarap naman. ba noon kaysa Hindi, ngayon? mas okay naman. Walang ano, okay tayo sa alright. Kaya tayo nun. Walang Okay gulo. dun eh. So ngayon, para isagip ko kayo sa kawalang hiyang ginawa nyo, ang drugs natin ngayon ay plaka na, no? parang plaka na talaga ngayon, ano? Sa totoo, mas magandang pasuking bang bisyo ang plaka. Oh, mas maganda. Talaga, Mas diba, maganda diba? talaga. Oh. So sa ngayon, sir, masasabi nyo bang healthy ang eksena ng musika ngayon? Talaga, Kasi sobra-sobra. alam nyo, kayo yung grupo na unang nagpasok ng kaset at ng CD sa eksena ulit. Di ba nung unang dati nagbebenta mga plaka lang, kayo naglabas kayo ng kaset at CD bago pa naging usong-uso na naman ngayon. Oo. So ngayon ba pati CD at kaset bumibenta? Pati mga ano, mga real tape. Ooh. Mga real tape. Bakit? Bakit? Bakit sa Kasi yung real tape, hinahanap yun dahil ano, meron silang player na wala naman silang bala. Para magamit nila yung ano nila, yung mga Dahil nakakakuha ngayon ng mga tao ng meron mga na rin. equipment Wala kasi ulit. kinokollect na ngayon eh, basta music ano, tungkol sa music. Audio file ka. audio file, ano? Galing. Kasi sa real tape, di ba wala minsan sa plaka? Doon na lang kinukuha. Meron, oo. Di doon na lang kinukuha sa real tape. Pero may mga bata ba ngayon na nahihilig sa... Marami. Bata, Oo. babae. Galing. Ang galing, ano? So, babae pa yun, ano? Di ba? Alam natin, masyadong macho ang plaka. Ngayon, may babae pa talaga na bata, ano? Hindi, bata. Mas mga bata ngayon ang Oo. nahihilig yan. Talagang plaka lang plano mong ibenta, ha? Ayoko lang, plaka lang ako. O sige, ngayon, Imbitahan nyo naman yung mga tao sa internet na puntahan yung shop ninyo. Facebook nyo, yung... Ni-invite namin kayo, lahat ng ano, mga hihilig ngayon sa plaka. Magplaka tayo habang buhay. Rock and roll to the world. Thank you! Sir, ano pong pangalan tong shop ninyo? Wala akong shop pero we have a group called Grupo Hi-Fi. Singapore. Ito pala, nakalagay Singapore and pala. Manila. Oh, Sa okay. totoo, interesado akong makilala si Sir Roberto. Sir Roberto, ako si Fabo. Abo. Ito si Mel. Melbu, Hi, sir. Mel. Dahil isa sa mga kagalang-galang na grupo ng audiophile ngayon Yeah. sila. Dito sa okay. Pilipinas at malamang sa Singapore. Maliit lang kami, mga 200 plus members. Okay. Very active. So, ano yung mga products na binibenta ninyo? Ito, kasi going out of print na itong pareho. Ganda. Sealed copies of Aisa's audiophile album. Oh, Made by a Singapore company. Pressed in Germany by Palas. okay. The best pressing plant in the world. Sir, pag sinabi bang audiophile na plaka, 180 grams, ano po bang ibig sabihin nun in layman's term? Yan. Pag 180 or 200 grams, less prone to warping. Ay, ang ganda. Diba? Yan ang problema ng vinyl, di ba? Oo. Lalo na sa klima natin. Over time, mag-warp yan. So, mas stable pati ang playing niya. Talaga, oh. Yeah. So, stable kasi mabigat, no? Mabigat. So ngayon, sir, talagang audiophile talaga ang nandito sa booth nyo at mga pinupush nyo talaga. Ito pareho in demand. Ang ganda. So, Ito, Christopher Cross, matagal lang walang available niyan. ang ganda. May bumagsak sa Singapore, so hindi ko lang dito. Itong Aisa is the last batch of this record. So ngayon, sir, masasabi nyo bang tumataas na ang standard ng mga Pilipino at dumadami na ba ang masasabi nating legit na audiophile? They've always been around. Ang galing. Ganda. Kaya lang mas higher profile. Oo, talaga. Yan pa, dami na nakita dito sa anniversary. Grabe, ang dami. May natutunan ako at saka ang daming nakapag-influence sa akin ng kung ano ba ang ibig sabihin ng musika ngayon sa kanila. Magat Brothers, galing, di ba? Oo. Si Sir Roberto, gustong-gusto ko yung pagsasalita niya, napakagalang na tao. 45s niya, no? 45s, dito kay Jerel. Maganda. Siyempre, si Boy Jude, nasa likod, laging may kausap sa telepono. Kita nyo naman, tropa yan. Diba? Hello? Tukhang Survivor. Survivor. Tawag dito, ngayon ko lang din nalaman na ito palang event ni Rene.
marami kang makikitang mga hard to find na plaka. Yun nga eh. Ang sabi nga na akin ni Jerel sa CIVG, sabi niya, may mga ibang lugar, katulad may mga plaka meet-up sa Cubao, plaka meet-up sa Maynila. Nakikita raw niya yung sa mga Maynila, ang nandun daw yung mga beginners, yung nandito sa Cubao naman yung mas trendy at yung mga medyo updated music. Sabi ni ano dito, mas marami raw dito ang mga jazz at ano, kaya kumbaga talagang kailangan mo libutin yung mga... Hindi pare, nakakita nga ako ng bagets eh. O, diba? At saka ng hotdogs na Oh. plaka. Ayan ang pinaka-rare. Ang aral talaga, hanggat maaari, kung may oras kayo, ikutin niyo yung mga gantong lugar dahil ang dami niyong makikilalang tao, ang dami niyong plakang makikita na meron pa pala at mga plakang gusto pa rin kayong makilala pa. Tama. So, yung mga gusto magsimula sa analog audio, pwede pa. Abot pa. Ang presyo nila, nagre-range ng mura at mahal. At sisingit ko na nga rin pala to, Mel. Alam mo, lumalabas ang Manila Hi-Fi ay 1 taon na rin. Wow, pare. 1 year na tayo. Ang idea ni Mel na isinakay ako. Congratulations. Congratulations. Nakakatuwa na nabuhay ito. Ilang episodes lang. At saka nagpapasalamat kami sa lahat ng in-interview namin. Simula kay RB, kay Rene Ribo, kay Ed, Sir Ed Paman, sa grupo ng hotdogs. Nagpapasalamat kami dahil yung mga taong yan, in-interview namin yan nang wala kaming ino-offer na kapalit na pera o ano. In-offer lang nila dahil gusto nilang magbigay ng konting mahalagang oras nila sa amin. Kaya salamat sa mga yan. Wala kaming pambayad. Hanggang wala pa kaming sponsor. Gusto ko dapat magka-sponsor tayo. Sariling sikap lahat po ito. Oo. Kaya pasensya na po kayo kung medyo nawala kami ng medyo matagal. Oo. Naghahanap buhay po kami ni Pabu kasi may Oo. pamilya rin kami. Totoo. Pero huwag kayong mag-alala. Medyo magsusunod-sunod na yung mga episodes. So ngayon, paalam na muna. Gagawa kami ng paraan at gagawa kami ng pera kung paano kami ulit nakakapag-episode. Maraming salamat po. Nga pala, Mel, pautang muna. May bibili na akong mga ano. Wala nga. Sumpa ka pa, naka na mahal mo ako, tangina mo. Iniibig mo ako ng todo at walang pagbabago, makalbo man ang ulo mo. Sa sarap mong mambolat ng naga, nauto naman ako, tangina mo. At kaya ang resulta, mga bits ko ay naprenda, butas pa ang aking bulsa.